Sisiw yan mga kanitib oh. Dahil pinaupo natin sila ng maayos. Talagang nalahian sila ng maayos mga kanitib. Tingnan nyo mga kanitib ang pagkakaiba. Oh. Ito, sanhi lang to ng pagkain. Nabuo lang siya dahil dun sa pagkain. Yan, welcome back to my YouTube channel. Magandang hapon sa lahat, magandang araw. At anong oras mga kayo nanonood sa video na ito. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber. 200 plus subscriber na po tayo. At ibahagi ko sa inyo ang mga experience o nalalaman ko sa pagmamanok. Hindi man ako expert, hindi rin ako nagmamagaling. Ang akin lang ay may ma-share ako. Sana'y makatulong din ito sa inyo. Ang mga tips na matutunan nyo dito sa ating channel. By the way mga kanitib, pag-uusapan po natin ngayon, bakit nga ba may mga itlog na hindi napipisa? Bakit nga ba may Pinoy tinatawag na bugok? Ano bang naging dahilan kung bakit ganun hindi napisa, hindi nagpatuloy o walang similya? At ibabahagi ko rin dito mga kanitib kung anong dapat gawin para lahat ng itlog na inyong mga manok ay magiging similya. Mga kanitib, ginagawa ko yung pagpapaupo na tinatawag umaga, isa sa umaga, isa sa hapon. Meron tayong inahin at meron tayong rooster. Dapat ginagawa din natin to. Tara. So, mga kanitib, puntahan natin yung ating breeding. Ay, pay! Ay! Meron tayo. Ito mga kanitib, ginagawa ko ito. Isa sa umaga, isa sa hapon. Itong Rhode Island Red. Ito yung rooster ng Rhode Island Red. Yan mga kanitib, balik tayo rito. Ayan. Yun ang paraan mga kanitib. Yun ang paraan ko para makasigurado ako na yung ating mga itlog ng manok makikita natin sisiw na. Mga kanitib, mayroong mga manok na paitlogin lang. Yung layer, yan tinatawag. Hindi na kailangan ng lalaki noon para magkaroon silang similya. Ang nangyayari, pinapatukalan sila mga kanitib. Patukain mo lang ng patukain, mga itlog yun. Ganyan din sa ating mga manok. Kung hindi mo palahian dun sa lalaki yung mangingitlog yun, manok natin. Dahil sa pagkain. Pakainin mo ng pakainin eh. Mangingitlog yan. Nga lang, hindi siya mapipisa dahil itlog siya ng pagkain. Nabubuo siya doon sa protein nung nakuha sa pagkain. Yan mga kanitib, inilawan natin para makita nyo. Medyo madilim kasi dito sa ginawa kong kulungan. Papakita ko sa inyo mga kanitib yung paraan na lahat ito, laman nito ay sisiw na. Dahil doon sa pinakita kong video sa inyo, yung una, yung tinatawag na pagpapaupo doon sa mga manok, sa inahin, para malahian doon sa lalaki. Ito mga kanitib, makikita natin dito yung itlog na ito kung magiging sisiw o sanhi lang ng pagkain. Ayan. Dumi ng kamay ko mga kanitib, kauwi ko lang galing trabaho, diba? Ito mga kanitib, tara sit up natin yung ating camera. Makikita nyo may mga fertile siya, ugat-ugat. Kung magkalaw yung sisiw mga kanitib, sisiw yan mga kanitib dahil pinaupo natin sila ng maayos. Talagang nalahian sila ng maayos. Yun yung resulta pala ng pagpapaupo sa babae doon sa lalaki. Papakita ko sa inyo mga kanitib, yung sanhi lang ng pagkain, itlog lang dahil sa pagkain. Mga kanitib ito mga kanitib, nilimliman na to ng pang 10 araw na ngayon. So bibilang lang tayo ng 9 na araw o kaya 10 araw ulit, mapipisa na. Tingnan nyo mga kanitib yung pagkakaiba. Ito, sanhi lang to ng pagkain. Nabuo lang siya dahil dun sa pagkain. Compare dito mga kanitib may sisiw yan, gumagalaw mga kanitib
Diba? Kita nyo ugat. Ayan. Oh, layo. Na mga kanitib sana ano. Ito mga kanitib, may marking na to. Minarkahan ko na para alisin ko na. Kasi hindi ito mapipisa mga kanitib oh. Hindi yan mapipisa. Parang tubig lang. Kaya dapat alisin mo na agad yan para hindi na ano makaluwag dito sa espasyo ng inahin. Ay. Yan mga kanitib, inalis na natin to. Ito kasi mga kanitib, ano pa to? Kung 4 days pa lang yan. Mag-iilaw tayo yan pagdating na 7 days. Alisin natin yung hindi po pwede. Para lumuwag naman. Saka mailagay natin yung pwede pa. Yan, ang tips mga kanitib yan para pag marami ng inyong mga manok.